Sinuri ng GMA Integrated News ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys na umaming sangkot sa pagdispalko sa pondo po ng flood control project sa kanilang distrito. Balitang hatid ni Chino Gaston, exclusive. Dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at dating Assistant Engineer JP Mendoza. Ilan lang sila sa binansagang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors, mga opisyal ng Bulacan First Engineering District na umaming sangkot sa pangdidispalko ng bilyong-bilyong pisong halaga ng pondo para sa flood control projects. Naungkat sa mga pagdinig ng Senado at Kamara ang kanilang mga pagkakasino kung saan bilyong piso ang kanilang naipatalo, pati na ang mararangyang kotse ng ilan sa kanila. Nakuha ng GMA Integrated News Research ang ilan sa kanilang mga statements of assets, liabilities and net worth. Si Alcantara na 1994 pa pumasok sa DPWH, taong 2019 nang maging OIC District Engineer ng Bulacan First District. Sa kanyang SALN noong taon na yon, ang idineklara niyang net worth nasa mahigit 6.4 million pesos lamang. Ang kanyang assets nasa mahigit 6.7 million pesos. Pero kapansin-pansin na wala siyang idineklarang mga pag-aaring lupa o bahay. May 2 sasakyan lamang na nakasaad. Pagsapit ng 2020, nung ganap na district engineer na siya, umakyat sa mahigit 9.5 million pesos ang kanyang net worth dahil sa paglaki ng halaga ng jewelries at appliances, pera sa bangko, pati cash on hand. Wala siyang utang nung taong iyon, pero wala pa ring nakadeklarang real estate properties. Nagpatuloy ang pagtaas ng kanyang net worth sa 2021, 2022 at 2023. Hanggang nitong 2024, ang kanyang idineklarang net worth nasa 17.7 million pesos na. Pero tulad ng mga nagdaang taon, walang nakadeklarang mga bahay at lupa sa kanyang mga ari-arian. Wala rin siyang inilistang liabilities. Si Hernandez naman ang unang pumiyok sa mga BGC Boys at nagsabing nakinabang ang ilang senador sa mga kickback sa mga flood control project. Si Hernandez din ang nag-surrender ng ilang luxury vehicle sa ICI, kabilang ang isang Lamborghini Urus na nagkakahalaga ng mahigit 30 million pesos at isang GMC Yukon Denali na nasa 12 million pesos ang presyo. Noong 2019, nasa halos 8.2 million pesos ang idineklarang net worth ni Hernandez. Kabilang sa kanyang assets ang 2 lupaing halos 1.9 million pesos ang halaga at mga kotseng nasa 2.8 million pesos. Bagamat hindi nakadetalye kung ano-ano ang mga ito. Pagsapit ng taong 2020, ang kanyang net worth umakyat sa halos 12 million pesos. Ang kanyang real properties na dagdagan ng isang house and lot na nakasaad na isang donation, kaya walang kaakibat na halaga. Sa kanyang SALN noong 2023, idineklara na niya itong inheritance o mana. Lumaki rin ang halaga ng kanyang mga kotse at pera at nagdeklara ng insurance na halagang 1 milyong piso. Taong 2021, tumaas pa ang kanyang net worth sa halos 14.2 milyon pesos. Taong 2022, ang kanyang net worth naging halos 20.2 milyon pesos na. Kapuna-puna ang paglaki ng halaga ng kanyang mga kotse na nasa 10.8 milyon pesos na. 2023, ang kanyang idineklarang net worth halos 28.7 milyon pesos. Ang kanyang mga negosyo na isa lang ang nakasaad sa kanyang 2019 SALN, naging 3 na pagsapit ng 2023. Nagdeklara rin siya ng lupa na kanya raw minana at ang kanyang idineklarang mga kotse nasa 15.8 million pesos na. Ganyan din ang halaga ng kanyang mga sasakyan sa kanyang huling SALN nitong 2024. Pero kapuna-puna ang pagkakaroon niya ng utang sa bangko na nasa 20 million pesos na humila sa kanyang net worth pababa sa halos 8.7 million pesos. Bahagya lang na mas mataas sa kanyang SALN noong 2019. Si Mendoza naman, halos 10.3 million pesos ang idineklarang net worth noong 2019. Nagdeklara siya noon ng house and lot na nasa halagang 5.4 million pesos at isang SUV. Hindi nagbago ang kanyang net worth noong 2020 at bahagya lang tumaas sa mahigit 11.1 million noong 2021. Pero kapansin-pansin naman ang biglang pagtalon ng kanyang net worth sa halos 20.2 million noong 2022.
Nadagdag sa kanyang mga assets noon ang isa pang lupain na kanya raw minana at pagtaas ng halaga ng kanyang mga sasakyan sa 9 million pesos. 2023, lalo pang lumago ang kanyang net worth sa mahigit 32.3 million pesos. Dadagdagan muli ang kanyang assets ng lupain na kanya raw minana na nagkakahalaga ng 12 million pesos at nitong 2024 ang kanyang huling idineklarang net worth nasa mahigit 33.6 million pesos na. Kasama rin sa pinangalanan ni Senador Panfilo Lacson na miyembro ng BGC Boys si Engineer RJ Dumasig. Sa kanyang SALN noong 2022, ang dineklara niyang net worth nasa halos 11.6 million pesos. Umakyat ito sa mahigit 12.2 million pesos noong 2023 at tumalon sa halos 16.2 million pesos noong 2024 dahil sa lupang kanya raw minana na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News.